Good day, ang project natin ngayong araw ay dalawang full sleeve, bali dalawang braso ng ating bossing ang ating gagawin na magkasabay. Pero isiset natin ito ng 2 to 3 days na session dahil hindi ito kaya ng isang araw. Bali ang ating client ay repeater client po natin. Bali nagpatato na po siya sa akin last year. At ang ating client po ay isang seaman. At hindi po nagpa-schedule ang ating client, nag-walk-in lang po siya ngayong araw. Buti na lang at wala akong naka-schedule ngayong araw. Kaya siya na agad yung tinatuhan ko at hindi na ako tumanggap pa ng mga walk-in at mga schedule na client. Baling ipapagawa sa atin ng ating bossing ay pangalan at baliktaran po ito at balak niya po itong itato dun sa may part na baba ng kanyang braso sa dati kong tinatuan nung last year na nagpatato siya sa akin. Bali nabot rin ata ako ng mga isang oras sa pag-i-edit sa pangalan at simpleng pangalan lang po talaga yung gusto niyang ilagay dito sa kanyang braso. Bali itong video na ginawa ko ay hindi po ito dire-diretso na ipinapakita ang aking paggawa sa kanyang tattoo. Bali puputol-putol po ito dahil napakahaba po na itong video, ay hinati-hati ko na lamang po ito upang makita nyo po yung gagawin naming pag-aayos sa tattoo niya. At dito ay papakita ko po sa inyo kung paano ko po inedit yung design na gustong mangyari ng ating bossing. Bali ang gusto niya po dito ay circuit na tattoo at ito po ay ilalagay sa mga gilid ng pangalan. Bago po namin matapos itong tattoo niya ay yun po ang ilalagay namin, circuit tattoo. Yun po yung napili ng aming bossing. Baling gagamitin ko ditong machine ay Ambition po Soldier at gagamit naman po ako dito ng skin candy para sa ink at para sa shadow naman ay tinimplahan ko na lang ito at nilagyan ko na lang po ito ng puting ink. Bali dito ay nagsimula na po ako sa part na baba at inuna ko po yung shadow ng pangalan na kanyang ipinapagawa ng ating bossing. Bali ang gusto lang mangyari dito ng ating bossing ay yung shadow niya ay maging light lang po. Bali magiging shadow lang po siya at yung bandang taas po yun po yung bold na puro black at yun lamang po ang aming pure black. At para ma-achieve po namin yung shadow na gustong gusto po na mangyari ng ating bossing. Bali dito sa aming unang session ay siguro inabot po kami ng mga 4 hanggang 5 oras. Dito sa pangalan naman ay inabot ako ng mga 2 oras bago natapos. At dito ay iprinint ko na po yung ilalagay namin sa mga gilid-gilid. Dahil ang gustong mangyari dito ng ating bossing ay ma-sleeve sana ang kanyang tattoo. Pero ang pinag-iisipan niya ngayon ay half sleeve lang muna daw. Kaya ang ginawa po namin ditong atake ay inuna po muna namin yung part na baba bago kami pumunta sa part na taas sa susunod na baba niya ng barko. Bali dito ay natapos ko na po yung parting harap po ng tattoo ng ating bossing. Hindi ko na po ito na videohan dahil sobrang haba po ng oras at baka ma-full storage po ang aking cellphone. Kaya hindi ko na po ito binidyo ng matagal at i-ginap ko na lang po siya sa tapos na. At dito po inilalapat ko na po yung sa part na likod ng tattoo ng ating bossing. At hanggang dito muna po yung gagawin namin sa unang araw, day 1 ng kanyang first session. Bali ito po yung pinakamahirap na part sa tattoo, yung puro line dahil napakahirap po talagang maglinya. Kailangan mo dito ng stable na pulso upang ma-achieve mo yung line na gusto mong kunin sa ginagawa mong tattoo. Kaya dito ay mababang voltage naman po ang aking ginamit. 7 volts lang po na voltage ang ginamit ko hanggang 7.5 voltage. At saka depende na rin sa pulso at bilis ng iyong paglilinya dahil nandoon yung paglilinya mo kung saan ka compatible, dun ka babase sa voltahe na ginagawa mo. Ay dito na po pala yung finished product ng aming unang first session ng ating bossing sa first day. Yan, bali inabot po kami dito ng mahigit 5 oras at babalik po ang ating bossing sa susunod na araw para ituloy naman dun sa kabilang i-sleeve naman namin. At itong naunang ginawa namin ay sa pangatlong araw na. Bali mayroon pang mga kulang sa mga part na likod at sa harap. Yan, bali nasa dito na tayo ng aming session at ito po yung isusunod namin na i-half sleeve na ang design naman dito ay same lang din dun sa kabila. Kaya dito ay kumuha ako ng litrato ng ating bossing at ipinakita ko sa kanya yung mangyayari sa design na gusto niya at yung pag-aayos kung saan siya compatible na ilagay yung number na napili niya. Bali dito ay gumamit ako ng IMO printer
At dito balak ipalagay ng ating bossing ang kanyang tattoo sa may part na gitna sa may likod. Bali napag-usapan namin na same lang din dun sa kabila para parehas rin yung kalabasan. At ipapakita ko sa kanya yung i-edit kong design. At pag na-approve naman ng ating bossing ay yun na yung ilalagay natin sa balat. Bali dito ay hindi na ako nahirapan sa inedit kong design at pinakita ko kay boss at in-approve naman niya ito at dali-dali na magsisimula na naman kami sa aming day 2 ng aming session. Bali ito muna yung mauuna, yung mga birth date ng kanyang mga anak at asawa. Di ko lang alam kung anong meaning ito pero ang alam ko ay mga date ng kapanganakan nito ng kanyang mga anak at kanyang asawa. Dito naman ay gumamit ako ng 7RL at sa shading naman ay gumamit ako ng 7RS para sa pagkulay sa loob ng aking linyahan upang mapabilis ang aking pagkukulay. Bali dito ay inabot kami ng mahigit sa 3 oras sa pagtapos dito sa unang stencil. Kaya naman minabuti kong i-pass forward na lang para makita niyo po kung paano po yung aking paglilinya at pagkukulay sa ginagawa kong pyesa. At kung papansin nyo ay halos patapos na po ako at nakalahati ko na po yung pyesang ginagawa ko. At kung mapapansin nyo ay napakabilis na lang po ako dyan magkulay. Ang gamit ko po dyan ay yung 7RS na needle. Bali siguro nasa 100 times po ata yung bilis niyan kaya napakabilis ko pong kulayan. Kasi ang usapan namin ng ating bossing ay 4 na oras lang kada araw yung kaya niyang ituon dun sa kanyang tattoo. Mayroon pa siyang pupuntahan na importante kaya hindi ko naman pwedeng bilisan yung ginagawa ko dahil baka masira yung tattoo at baka hindi na maganda yung pagkakahil kapag binibilisan yung paggawa. Kaya dito ay idinikit ko na yung pangalawang stencil at dito naman ay halong 7RS at 7RL ang ginamit kong needle. At sa mga space na mga natira ay in-sketch ko na lang para bumagay dun sa una niyang tattoo. Yan, bali dito ay natapos ko na po itong sa harap at yung nasa likod ay itutuloy na lang namin kinabukasan at babalik po ang ating bossing sa oras na alas 12 hanggang alas 5 po yung oras na available siya. Yan, bali day 3 na po itong ginagawa naming half sleeve at kailangan na itong matapos ngayong araw. Yan, bali ito yung nagawa ko kahapon at yan, halos natutuyo na siya at ito naman yung itutuloy namin ngayong araw. At ito yung natapos namin nung mga nakaraang araw at halos pagaling na po siya. Yan, kung mapapansin nyo, nagbabalat na siya at nangangati na rin daw at gustong gusto daw niya itong kamutin. At ang sabi ko naman ay wag na wag po itong kamutin at mas maganda pang ito ay tapik-tapikin na lang para hindi masugat o sumama yung balat na natutuyo. Yan, bali dito talaga ako nahihirapan sa paglilinya dahil napakanipis po nung ginagamit kong karayom, 7RL po. Kaya napakahirap pong maglinya kapag mga ganyan kaninipis na sukat ng karayom. At ang gamit ko naman ditong voltahe ay nasa 7 to 7.5 volts lamang. Depende po sa pakiramdam siguro. Kasi minsan merong mga part na matitigas kaya dapat medyo babaan mo yung voltahe at meron naman yung part na medyo malambot, dun mo naman tataasan. Para sa akin ganun kasi mas komportable ako sa ganong style ko ng pagtatato. Bali ito na po, natapos na po namin yung pangatlong araw at ito na po yung finished product ng aming half sleeve 2 arms na session. Yan. Bali dito ay inabot ako ng mahigit sa 6 na oras at sa kabila naman ay inabot ako siguro ng mga 5 oras. At dun sa mga part na nakikita nyo mga bago dyan, yan yung mga space na sinasabi kong itutuloy namin sa day 3. Kaya sa mga gusto magpatato ng mga ganitong mga design, magpa-customize, message nyo lang po ako sa aking Facebook page at agad po ako magre-reply. At kung maaari po ay paki-follow, paki-share po ang aking mga video. Maraming salamat!